Sa gabi nito, atin na munang bigyan ko muna kayo ng update nga pala. Bigyan ko muna kayo ng update doon po sa nakaraang episode natin ng ating makausap si Junior, no? Si June, si JR. JR, pangalan ni JR. Nakalimutan ko na tuloy ang kanyang apelyido. Ay nako. Nakalimutan ko na. Anyway, at yun nga yung naghatid ng sumbong laban kay Dato Magsisibya doon sa property ng kanyang ate. No? At binigyan naman natin ng pagkakataon si Angeline ay makapagsalita at nakipag-communicate ako sa kanila na sana nung last Tuesday ay inilaan ko ang araw na yon para makapagsalita sila rito sa programa. Ngunit they waived, no, yung ating paanyaya. Sa halip ay nagkaroon na lang sila ng sariling live stream o yung nag-FB live shot, doon nila pinost doon sa wall yata ni Glenn Lee. So doon na lamang po ninyo yung mapapanood kung ano man yung reaction niya in relation doon sa naging sumbong ni JR tungkol doon po sa mga property na di umano ay pinuntahan ni Glenn Lee para sa kanya na raw na binayaran talaga ng bla 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 bla. Nagdulot naman ng matinding galit doon sa ating katunggali. Anyway, so yan ang ating kuan. At kung may update to, kung pinuntahan ba ni Glenn Lee yung binalikan nga ba, kasi nagsabi ay babalik daw ng March 4, ay hindi naman po bumabalik pa hanggang ngayon si Magsisibya doon sa lugar ni JR Masendo, hindi pa po bumabalik. Inaantay kaya yata doon Glenn Lee ni JR Masendo. Pero ako sa iyo, Glenn Lee, huwag ka nang pumunta doon. Tsaka lubayan mo na yan dahil kung may away man sila, away pamilya na yan. Kaya na misinterpret pa lalo yung action mo. Kaya hayaan mo na sila. Kung ano man yung batuhan nilang magkapatid, paubaya mo na sa mga magkakapatid yan. Okay? Nandiyan pa si Juanito Yumping. Good evening. Kay Kyoko Hernandez. Grabe ang corona. Kalat kung kahit saan. Everybody must involved in controlling the virus, kundi marami ang mawawala sa mundo. Concern is a must. Tama ka dyan, Kyoko. And maganda ba topic ngayon, Ka-Anton? Hindi ko masabi kung maganda. Dahil lumipat ako ng channel. Pagpawala muna ako ng malas sa kabila. Dito muna tayo sa Ka-Anton Live. At isa rin nga sa mga iniisip namin ni Ardo Ray ay mag-develop ng programming at in relation dito sa nCoV na to, sa nCoV virus na yan, na magdulot ng awareness sa atin kung kailan ba tayo dapat maganda. Pero yun nga lang, nakapagdudulot naman ng panic na unnecessary. Siyempre may mga necessary preparations at kailangan kung magpapanik talagang necessary o yung reasonable. Pero kung hindi, ay magdudulot naman to ng artificial shortage. Mamaya atin niyang ipakikita kung paano nagpanik yung mga foreigner. Pag nagpanik pala yung mga foreigner, ang kanilang unang inaatupag yung pamuna sa puwet. Dito sa atin, more on ang ating hygiene preparations, reliant tayo sa tubig. Dependent tayo sa flow ng tubig. Kaya ako, hindi ako gumagamit ng toilet paper as much as possible. Okay, ito muna nakuha natin. Doon sa 24 oras, nabanggit kasi doon yung pangalang Elizabeth Rodriguez. Okay? At naibalita ito sa 24 oras kagabi. And may kinalaman ito sa pagpasok ng mga dollar bills na sa tinatayang umaabot ng 24 billion or so, equivalent sa peso, kasi meron ng mga 447 million in cash na pinadadaan sa NAIA. Pero hindi po yan ang nakapag-spark ng interest sa ating mga taga-subaybay sa WOTN, kundi nang naka-spark ng interest ay yung pagkakapaggit
ng pangalang Elizabeth Rodriguez. Dito sa National Enquirer, ang sinasabi rito, nakilala ang isang Simon John G. Rodriguez na nag-declare na nagpasok ng $700,000 in cash na dinala lamang doon sa hand carry luggage niya, pero hindi daw ito declare. And then binanggit din ng isang Elizabeth Rodriguez na nagdala naman ng 34.7 million tinataya na halaga sa kanyang pagbiyahe sa Singapore ng 45 times. Kaya sabi, dahil daw medyo in good mood si ang Princess Elizabeth dahil dito sa kanyang post, to all my PECOG 999 families, we are ready. We are all ready to take off. Ayan, ha. Nag-coincide dun sa kanyang positive na comment o positive na posting. Mabuhay ang Pilipinas. I love you all my kababayans. Proud being a Filipino and in this country will be great forever. O nag-coincide dun sa pag-post niyang ito, doon naman sa news item na may kinasangkutang ilang milyong dolyares na ipinasok. Yeah. So, sabi nila, hindi kaya si Princess Elizabeth yung sinasabing Elizabeth Rodriguez. Personally, wala akong balita na yung masyado sa hanay nila ng PECOG 999. Wala po akong masyadong balita. Pero ang aking nasisense, si Princess Elizabeth ay in good mood. In good mood. Pero kung nasasangkot siya sa mga ganitong aktibidades na magdadala ng ganyan in the form na money laundering, I doubt na mag-i-smuggle pa siya. Kailangan pa niyang mag-smuggle ng pera na ganyang kalaki at gagamitin yung kanyang pangalan at na ganun-ganun lang. Siguro naman hindi. No? So may nagpadala ng message sa akin ngayon at sinasabi nga na ito ay kanina dininig daw ito sa Senado. Papapanood po ninyo yan sa live stream. Senate Blue Ribbon hearing on crimes involving Pogos. No? Tapos na-mention ang Rodriguez dito, ang paapelidong Rodriguez Group. So, hindi ko pa yan napanood, kayo lang kasi binigay sa akin yung informasyon na yan. So, kahit naman paano, hindi totoo na si Elizabeth ang malay natin, in another form or in another way, baka may nangyayari na nga, Madam Elizabeth. Okay, so, sabi ni Architect Valle Canto, magandang gabi, watching from Nagilian right now. Okay, thank you, Architect Elmer. So, tungkol naman dun sa pagpapanik, kung tayo man ay magsasagawa ng regular update on NCOV at kakamustahin natin ang mga Pilipino sa abroad, particular dyan sa Italy, sa Iran, sa Iraq, sa Middle East, sa Hong Kong. Ngayon daw medyo nag-relax pero marami na raw yata may mga numbers na rin ng mga Filipina domestic DH sa Hong Kong ang nahawaan dahil sa kanila ring amo. O yung isa kumain lang sa restaurant, sinama ng amo pag-uwi or after that incident nagkaroon na ng infection. Pero pagka dinadala daw sa ospital, sinasabi wala naman daw indication na hindi naman daw nagmamanifest at asymptomatic yung pasyente. Ibig sabihin wala namang nararamdaman personal pero meron siyang nadidetect nila na positive. So, ganyan ang kadalasan tumatama doon sa mga Pilipina. Wala pa naman napapabalitang nalagay sa critical na sitwasyon or na pahamak. Okay? So, kung tayo ay magsasagawa, halimbawa ng bantay, magpuprovide tayo ng update, maganda ho yun. Kaya lang, kailangan po ng involvement ninyo na kayo mga OFW dyan sa abroad at kayo po mismo magsusupply ng mga first-hand information na nandyan sa inyong, na nasasagap po ninyo dyan sa inyong lokal, sa lokasyon ninyo. Particular sa Italy, yung ating sa mga donor, ilang meters away lang dun sa hospital na may ginalang pasyenteng na infect na ng coronavirus at yung ilan doon sa mga pasyente yata
ay hindi pinalad, no? Kaya kung tayo man ay magsasagawa, ay ayaw naman natin na mag-create ng unnecessary panic. Tulad ng ginawa dito sa Australia, kasi may mga nanawagan, particular sa internet, sabi bumili na ng mga necessary items, no, kung dati daw ang binibili lang niya 2 piraso, gawin mo na raw 4 na piraso kung may pera ka lang. At i-imbak mo, total magagamit mo rin naman yan. At meron din namang mga food items, diba, mga dilata, yung munggo, no, yung mga beans na dehydrated na maaaring tumagal ng ilang taon, ay magagamit mo rin yan in due course. So, may mga ganong mga naglabas ng mga video at nainganyo rin siguro itong mga taong ito, particular sa Australia. Pero ang katakataka rito, tuunan ng pansin ng toilet paper. Kung dito kaya sa Pilipinas, ano kaya? Baka noodles, ano? Dito sa kanila, toilet paper. Imbis na harapin ng media ito, nang medyo may kaseryosohan, parang ginawa tuloy na katawa-tawa dahil yan, no? Bakante yung kanilang shelf. Bakante dahil sa toilet paper. Ayan. Kaya dito sa Pilipinas siguro hindi yan ang magiging sitwasyon. Magaman, wala naman tayo masyadong maraming pambili. Pero kung toilet paper lang din, palagay ko hindi yan ang ating magiging priority na magiging number 1 dun sa shopping list. Pero ito, ewan ko, bakit ganun, ano? Halos wala namang ibang pinamili. Hindi toilet paper. may konting, ano to, mga juice siguro to. Tapos toilet paper. Kasi yata, ang dinig ko, hindi gumagamit po yan sila ng ng tubig. Hindi gaya sa mga Pilipino, dagan lang sa baybayon, ugi kay kalibangon. Takbo lang daw doon sa dagat, sa tabing dagat, pag medyo nakakaramdam ng simptomas ng pagdudumi. At ikis-kis lang daw sa bato. Okay. Sa kabila ng yan, sa kabila ng lahat ng mga tinatawag nating apparent crisis ng ENCOV, marami pa rin po nagpapalatag, no? May mga sumbong pong nakarating sa akin. At isa sa mga pangalan, sa mga prominenteng pangalan, no, na sinusumbong sa akin ay ito. Ayan. Yan po ang mga pangalang nakarating sa akin, ano? Virginia Larroco at ang mag-asawang Dante at Jocelyn Aumentado at si Wenji Ordonio. Naku, Wenji, may krisis na, huwag pa nga namang magpalatag pa. Panay ang palatag mo. Maawa naman kayo sa ating kababayan. So, itong si Virginia Larroco, di umano, ayon sa sumbong, siya ang tinaguriang nanay. At ito daw naka-wheelchair, na-stroke yata. Kapag nagkakasakit, pupunta sa ospital o mako-confine, ipaglalatag. Ganun din, the sense na yung tatay, na di umano, ay ang matandang Ferdinand Marcos, na kapag nangailangan ng panggasto sa central banks, sa full central banks, ay magpapalatag sila. Kung pupunta raw ng London para ayusin yung papel, magpapalatag. Kung kailangan umuwi ng Pilipinas, magpapalatag para sa pamasahe. So inuulit po natin, ang mga Marcos ay may mga pera at hindi na po kailangan ng ganon. So kung kayo ay mga OFWs, kayo sa mga paboritong targets na yan, ng mga latagers, ay please, wag po kayong maniniwala na kailangan ng mga Marcos ang pag-process ng mga papeles. Noon pa man,
Nung kabubiyuda pa lamang ni Imelda Romualdez Marcos, kung naalala ninyo, yung si Attorney Spencer yata yun, Spence, isa sa mga batikang abogado, mahalo ang bayad doon. Ba't nakakapagbayad doon sila? No? Sinasabi naman na hindi naman napatunayan dahil talagang hindi related yung sinasabing o yung binibintang sa kanila na ill-gotten wealth sa anumang account ng gobyerno. Yung kung meron man silang tagong yaman sa kanila yung personal nilang yaman yun. At kung sasabing mangangailangan ng pera si Madam Imelda Marcos, saan siya kumuha ng pambayad sa mga baterya ng abogado na kanyang hinair, na kinuha ang serbisyo. So, malabo ho na mangyari pa lalong na ngayon, nalusutan na yung mga kasong yan, malabo ho na mangyari pa ngayon na meron pong magsasabi sa inyo na tulungan natin ang matandang Marcos dahil kailangan niyang mailabas ang papeles. Hindi po mangyayari yun. At nakausap ko po ang isa sa mga pamilya, nasasabing pamilya ng Marcos. No? Although na hindi yung kilala nating first family. At nagsabi ho na wala pong Marcos na mahirap. No? Sa linyada nila. No? Sa linyada nila. Kaya, Anton, paalalahanan mo, ipaalala mo sa mga kababayan natin, particular sa mga OFWs, na hindi totoo na nangihingi ang isang matandang Marcos para i-process doon sa papel. Narinig naman natin, sinabi ni Baboom, no, ni BBM, na hindi totoo yung mga nangihingi o nagpapamember. Atin pakinggan muli. Kapag kayo ay magbayad ng 200 piso, kapag dumating ang panahon na ma-recover ang mga kayamanan ng mga Marcos, kayo ibibigyan ng bahay at lupa, kayo ibibigyan ng 1 milyong piso, huwag po kayong maniwala dyan. Ayan. Pero dahil nga siguro sa pangako, napakasarap nga naman kasing mangarap ng gising. No? Nadadala ho tayo dun sa 1,000 mo, manalo ng 1 bilyon. Ganun ho kagarapal itong mga latagers na ito. Bigyan na natin ng konting example. No? May mga pinadala ho sa aking screenshots. May mga screenshots po tayo rito. Isa po dito ay pangalang Hana Lulu. Yan ang kanyang alias. Pero ang pangalan niya ni Susana. Teka, hanapin ko lang Susana. Yan, ito naman hindi nangangahulugan na itong Susana na ito ay kasama dun sa sindikato. Dahil yung iba ho dyan ay mga nagkakawang gawa lamang. Kung narinig niyo po ibang mga sumbong sa atin na nakilala o kinikilala silang organizer sa lugar nila, coordinator kuno sa abroad. Ikaw ang Hong Kong chapter coordinator. Para po sa mga kababayan nating OFW, tinatanggap po nila yan, bali parang isang karangalan na. No, karangalan ko na i-assume yung papel na yan dahil gusto kong makatulong. At syempre, yan parang role play. No, sa isang pelikula, binigyan ka ng role, gusto mo. Dahil may ginagampanan ka. Ganun naman yun. Hindi nangangahulugan na ito mga regional coordinators na to, na mga nagpapalatag sa regions ay guilty o may nalalamang hindi maganda sa ginagawa. Gaya ho isa doon sa mga napangalanan natin dito noon, isang 74 years old na ho pala, ng Switzerland. No, nang narinig niya yung boses, nang narinig niya yung kanyang pangalan, sumama ho ang loob niya sa programa, sa Wealth of the Nation. Gayunman, yun naman ay nagbigay sa kanya ng enlightenment na yung palang kanyang pinasok ay isa na palang modus. Kaya ngayon ay nananahimik, hindi na ho siya sumasali sa mga ganitong palatag. Naunawaan naman ng mga kanyang mga nahikayat ang nangyari sa kanya. So marami po sila, unti-unti na pong nagigising. Itong si Hana Lulu, hindi naman daw sinasabing ito ay guilty o involved directly, kundi ito ay isa sa mga enthusiastic individual na
Naakala niya na talagang magkakaroon ng bigayan. Ang pangalan niyan ay Susana Alon. Susana Alon alias Hana Lulu. Ngayon, kinukumbinsi ho ito ng kanyang mga kasamahan. Sinasabi, Hana Lulu, huwag ka nang maniwala dahil ikaw ang mapapahamak dyan. Sa bandang huli, maghuhugas kamay lang yung mga big time, yung mga nasa ibabaw, at ikaw ang malalagay sa alanganin at ikaw ang maaring kasuhan ng grand scale estafa. Pero dahil sa kanyang pagkakabulag, kumbaga nasa impluwensya pa ng alak, lango pa, hindi ho siya naniniwala. Umaasa naman yung kanyang mga kaibigan na darating yung panahon, ng oras na ito ay magigising sa pagkalasing at marirealize niyang ang kanyang pinasok pala ay isang modus na matagal nang ginagawa. Kaya po sana, yung mga nagpapalatag, may krisis na po sa ibang bansa, nakataya ho ang kalusugan ng ating mga OFWs. Anytime mo mangangailangan ho talaga yan ng kanilang pera. Kaya kayo din po, huwag po inyong basta-basta bitawan ng inyong hard-earned money dahil maaari po, dapat nasa inyo ho yan dahil anytime maaaring kailanganin po ninyo yan. No? Hindi po pare-pareho ang panahon na atin pong kinakaharap. So, imbes na ilatag pa ninyo yung 1,000 pesos ninyo dahil mananalo ng 1 billion na talagang sa game of chance, sa statistics, malabong mangyari. Kahit tumaya ka ng loto ng 1,000 piso, hindi mo mananalo ng 1 billion. Considering na ang numero sa loto ay nasa 42 lang. Kahit ba sabi mo 1 up to 42, yung combinations na yon, kahit bayaran mo siya ng 1,000, baka hindi ka pa talaga manalo. Malabo kung makakuha ka pa ng 5. What more kung 1,000 manalo ng 1 billion. Lalong hindi ho mangyayari yon. Dahil suntok ko talaga sa buwan. Okay? So ito, isa sa mga pangalang binigay sa atin, itong si Susana Alon. Kaya Susana, kung ikaw nagkikinig, sana naman magising ka na. Itong si Wenchi, matagal na natin itong binigising Pero ayaw ho talagang gumising. No, itong March 2 pa lamang, ay nanawagan na naman po ito. Good day po sa ating lahat. Need natin ng mga tulong. Ano naman, ilang beses na ba yan, Wenchi? Ilang beses ka na ba nang hingi ng tulong at sasabihin ninyo ay malapit na? Magdadalawang taon na yata, laging ganyan. Need natin ng mga tulong para sa mga new account holders, members ng foundation. PR po. Ano na naman yung PR na yan? Sa mga taxes and project development po na need sa the World Bank. Tingnan mo naman to. Kailangan daw ng PR. Ano yung PR? Public relations? Press release? Sa mga taxes and project development po na need sa mga World Bank, may offer po sa mga gustong sumuporta. Tingnan mo. 1,000 turn 5 billion. Patunayan mo nga, Wenji, kung talagang realistic to. Ginagago mo yung mga tao with CA, cash advance, 250,000. 5,000 turn 25 billion with free Vios car. 10K turn 50 billion with free Montero. 20K turn 100 billion with house and lot. Ito si Maria Wendell Ordonio, Alabang Philinvest. Inaanyayahan kita, Wendell. Wenchi. Kung gusto mong pasubalian ito, bibigyan kita ng pagkakataon. Pero ito lantarang kalukuhan. Ginagawa mo. At napapaniwala mo yung mga inosente. Hindi ko alam kung paano ka, sige. Ito, para sa may mga budget lang, 500. So pa iba-iba, no? 508 billion, 1,015 billion,
Yan, bago si Ranton, need makabuo ng 200,000 bawat chapter para daw sa project ng Alpha Omega Group. Hindi ho ito yung Alpha Omega Group ni Don Tiburcio. Iba ho ito. Ito yung Alpha Omega Group ni Virginia Larroco. Ang pagkakasabi sa akin, ha? Pero kung nakikinig po kayo, maaari po kayong tumawag at maaari po ninyo pasubalian ito. Dadating na naman daw ang tatay. Ayan, dadating na naman daw si Tandang Marcos. Sa Klolo, mga langit, wag po niyo po mention ng name, hindi ko mini-mention. Biktima din ako diyan. Idami ko sa millions, diyan puro numero lang. Salamat po. Marami na siyang milyon pero numero lang. Isa po sa mga sinicirculate nilang salita para matakot yung mga miyembro ito. Yung mga top leaders, sinasabi nila isang retired daw yun, yung lalaki isang retired intelligence officer na isang general ang ranggo. Ngayon, kung papatulfo mo, sasabihin nila, alam na ni Tulfo yan. Meron nga isang, ganito ang dialogue, meron nga isang Laguna chapter na gustong ipatulfo, pero sabi daw ni Tulfo, nung nagkaroon ng pre-screening interview, sabi daw ni Tulfo, alam ko na at maniwala kayong merong pera ang AO. Yun ang sinicirculate nila. At ang masakit pa niyan, kasama daw si Tulfo sa grupo, kasama si Duterte, at meron pang mga 5 na mga top caliber political figures ang kasama sa grupo. Kaya kahit daw anong gawin ng mga ordinaryong naiinip, sabihin na natin naiinip, ay mahahantong sa wala. At sabi pa sa akin, Anton, mag-iingat ka dahil yan ay may mga pera. Itong mga leader ng mga latagers ay made na yan. Milyon-milyon o bilyon-bilyon at pwede kang ipatumba, sabi sa akin. Babayaran lang nila yung tutumba sa iyo, kaya mag-ingat ka. At kami ay natatakot lumantad dahil baka gawin din sa amin yun. Gayong kami man ay nasa abroad, may pamilya kami dyan, natatakot kami. So, nandoon yung fear factor na inilalako sa bawat miyembro na sasabihin, wag na kayong magsusumbong, wag kayong magkakamaling magsumbong dahil kayo ay negatron. Yung investment ninyo na instead na masa kayo na meron kayong 5 billion, 10 billion, ay mawawala at maglalaho yan, kayo ay mabablacklist. Boom! Wala na kayong aasahan. Ganon ang siste. Kung ipapatulpo ninyo yan, alam na ni Tulfo yan, at sinabi na nga na merong pera. Kung tusumbong kayo sa presidente, alam na ni presidente yan at wala rin mangyayari. Dahil ang personalidad na ating tinutulungan dito ay si tatay, ay si President Marcos. Doon lang isa sa mga dapat ninyong itanong na walang President Marcos na matanda na magpapalimos. Bagko siya ay officially dead. Kaya wag na po natin gamitin yung istorya. Kayo mga OFWs, please, ilaan po ninyo ang pera ninyo sa mga potensyal na emergencies na maaaring mag-arise dyan sa inyong lugar. At dito rin naman, sa Pilipinas, hindi natin masabi. Ilaan po ninyo yan para sa inyong pamilya. Tanggalin na po natin yung pangarap na yan dahil wala po kayong mauwian. Sama ng loob. Nga. At nang sa ganun matapos na ho ito. Alam ko, nanonood po ang mga nandun sa mabubuting side. Kaya lang, wala ho silang magawa hanggat hindi kayo nagre-reklamo. Maganda sana kung magkabuklod kayo, mag-decide kayo na once and for all, wakasan na ito, takbo kayo sa NBI, magreklamo mo kayo doon, takbo kayo kay Tulfo, magreklamo kayo doon at nang sa ganun ay madinig yung inyong storya. Sabihin ninyo na Ginoong Tulfo, maging ang pangalan ninyo ay ginagamit at kayo daw ho ay isa sa mga ninong
ng pakana na ito kaya hindi ho kami maglakas ng loob pumunta sa inyo dahil alam niyo na raw ho na ang grupong ito ay merong inaasahang pera at magkakapera. So, diyan po kayo ginagamit, diyan po kayo kinagatasan. Pinibiro mo, sabi ni Wenji, meron pang pautang, meron pang pakotse, meron pang house and lot na bonus. Pero ni pamasahe, sa inyo pa hihingin. May pa-hospital, sa inyo pa hihingin. Kalokohan na ho yan. Huwag na po kayong magpadala. And it's about time na baguhin na po natin ang ating attitude, ang ating pananaw hinggil sa mga usaping ito.